and the variable that usually x appears in the denominator. Good day everyone! Ngayon, pag-aaralan natin ang rational equation. Meron tayo dito na example, 1 over x plus 1 over 2x equals 3. So, paano nga ba natin gagawin? Una natin gagawin ay hanapan muna natin ito ng LCD. So, para hindi tayo mahirap maghanap ng LCD, yung whole number na 3, lalagyan mo natin siya ng denominator ng 1. Ngayon, isip tayo ng factor na pwedeng i-divide sa x, pwedeng i-divide sa 2x, and pwedeng i-divide sa 1. So, ano nga ba yung pwede? Kung x lang ang pipiliin natin, sa x lang siya pwede, hindi siya pwede i-divide sa 2. Eh kung 2x naman, pwede siyang i-divide sa x, pwede siyang i-divide sa 2x, and pwede din siya i-divide sa 1. So, magiging LCD natin is 2x. Ngayon, after natin mahanap ang 2x, both side ay i-multiply natin sa 2x. So, 2x times 1 over x plus 1 over 2x equals 3 times 2x. Dito, ang gagawin natin ay una, i-type natin sa unang set, and 2x divides x, cancel out si x. 2 times 1 is 2. Then, sa pangalawa naman, 2x divide 2x, cancel na pareho. Then, ang matira, kung ano matira, itatapon lang natin. 1 equal, lagyan pa rin natin ang denominator naman. 2x times 1 is 2x pa rin. Then, pag may natira, yung multiply sa taas, 2x times 3 is 6x. Ngayon, kapag samahin natin ito, 3 equals 6. Para makuha natin yung value ng x, kailangan walang kasama si x. So, i-divide natin siya pareho by 6. 6 divide 6, cancelled out. Then 3 divide 6 is 0.5 or 3 over 6 squared. So, after natin makuha yung value ng x, hanap ngayon bago pupunta tayo sa checking. Then, isulat lang natin ulit yung ating equation na 1 over x plus 1 over 2x equals 3. After na, yan, yung value ng x, i-substitute lang natin sa mga x. So, 1 over, ang gagawin natin is 0.5. 0.5 plus 1 over 2 times 0.5 equals 3. I-simplify mo natin ito. 1 over 0.5 plus 1 over 2 times 0.5 is 1 equals 3. Then cross multiply. 1 times 1 ay 1 times 1 is 1. Then 0.5 times 1 is 0.5. Copy lang natin yung plus sign. Then 0.5 times 1 is 0.5. Equals 3. 1 plus 0.5 is 1.5 over 0.5 equals 3. Kung i-simplify natin to, ang lalabas din ay 3 equals 3. So dahil nag-equal sila, ang equation natin ay tama. So now, let's have example number 2. Example number 2, we have here 4 over x minus 2 over 3 equals 1 over x. Ulit, hanap ulit tayo ng factor ng tatlong denominator. At pwede i-divide sa kanila. So, kung x is, pwede natin siya i-divide sa x din. So, kung 3, wala siyang pwedeng i-divide. So, pwede natin siyang pagsamahin yung factor. Since dalawa yung x, pwedeng isang x lang kunin natin. So, gagawin natin siyang LCD natin is 3x. So, may LCD na tayo. Ngayon, magpuproceed tayo sa solving. So, 3x times 4 over x minus 2 over 3 equals
1 over x times 3x. Ganun pa rin yung gagawin natin. So, pag may same, cancel. So, x, cancel si x. Pag may natira, yung times sa taas. So, 3 times 4 is 12. Ganun din sa kabila. So, dahil parehong 3, cancel natin si 3. Then, natira si x, di ba? So, x times negative 2 is negative 2x. Then, equal. Then, cancel natin si x dahil pareho sila. So, 3 times 1 is 3. Ngayon, ililipat natin si 12 sa kabila, transpose, dahil kailangan matira lang dito is x. So, negative 2x equals 3 minus 12. Naging minus siya dahil pag ang positive sign, pag lumabas ka sa equal sign, mapapantay yung kanyang sign. So, kaya siya naging negative. So, yan. Equal negative 2x equal 3 minus negative 12. Negative 9. So, kailangan walang matitira pa rin sa kabila. Kailangan sa x lang matitira. So, both sides, nadi-divide natin siya sa negative 2. It's negative 2. So, cancel out natin si 2. Negative 2. So, matitira is x. Then, 9 divide negative 2 is positive 4.5. Yan. Then, checking ulit. Copy na ulit natin yung ating equation. 4 over x minus 2 over 3 equals 1 over x. So, dahil may value na tayo ng x, substitute lang natin sa mga x natin. So, 4 over 4.5 minus 2 over 3 equals 1 over 4.5. And solve natin ito. Cross multiply pa rin. 4 times 3 is 12. Then, copy natin yung sign. Then, 4.5 times 2 is 9. Over 4.5 times 3 is 13.5. Equal 1 over 4.5. So, simplify lang natin. 12 minus 9 is 3 over 13.5 equal 1 over 4.5. So, i-simplify natin ito at ito. Magiging decimal point natin is, magiging sagot natin is 0.22222. Ganyan. 0.222 is equal. Ganun din ito. Pag simplify natin is 0.222. Ganun. So, dahil equal siya, ang equation natin is tama. So, kaya, ganun.